Nagsalita ang Diyos Ama, ang anak kong sinisinta ay narito, dinggin niyo siya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay dumating sa Jordan mula sa Galilea at lumapit kay Juan upang pabinyag. Sinansala siya ni Juan na ang wika, "Ako po ang dapat binyagan ninyo, at kayo pa ang lumalapit sa akin." Ngunit tinugon siya ni Jesus, "Hayaan mo itong mangyari ngayon, sapagkat ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos." At pumayag si Juan. Nang mabinyagan si Jesus, umahon siya sa tubig. Nabuksan ang langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos bumababa sa kanya gaya ng isang kalapati. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayong linggong ito ay ating pong ipinagdiriwang ang dakilang kapisahan ng pagbibinyag sa Panginoon. Kung susundan po ninyo yung naging daloy ng ating pong liturhiya, kung mula doon po sa ating pinaglagyan ng Belen, yung transition mula sa pagiging sanggol, naging bata, at ngayon ay naging binata na. Nung nakalipas na linggo, ipinagdiwang natin yung Epipanya. Ang kahulugan ay pagpapakita ng Panginoon. Sa pamamagitan ng batang si Jesus, napakita ang Diyos sa lahat ng bansa na nire-represent ng tatlong mago o tatlong pantas na nakakita sa Kanya. At ito ay patuloy na lumaganap na ang Diyos ay hindi na lamang basta hangin, ulap, o kulog, o apoy, kundi nagkaroon ng wangis, nagkaroon ng laman, at ito ay katulad natin. Kawangis pala natin ang Diyos. So kung nakalipas sa linggo, nagpakita ang Panginoon. Ngayong linggong ito sa ating Ebanghelyo, narinig natin ang pagpapakilala sa Panginoong Hesukristo na mismong ang Diyos ang nagpahayag, "Ito ang pinakamamahal kong anak, lubos kong kinalulugdan." Ipinakilala na. Hayagang ipinakilala, kung kaya ito nawa ay atin din pong mapagnilayan. No? Sa tagpong ito ng pagbibinyag ni Juan Bautista sa ating Panginoong Hesukristo. At dito, mula dito, ito na rin yung magiging simula. Magtatapos tayo sa panahon ng Kapaskuhan, magsisimula tayo sa mga tinatawag nating mga karaniwang panahon. At dito naman nakapokus sa mga pampublikong ministeryo o public ministry ni Jesus. Kaya kung susundan nyo din sa mga susunod na araw, bukas maririnig ninyo ang pagtatawag na ni Jesus ng mga makakasama niya, makakatuwang niyang mga alagad. So dito, tingnan natin. No? Kasi pagkatapos nito, i-exit na sa kwento si Juan Bautista. Nagampanan na ni Juan Bautista ang kanyang misyon
ihanda ang bayan, ihanda ang daraanan para sa pagdating ng Panginoon. At ngayon, naganap na at sinabi din sa ibang ebanghelyo, itinuro na ni Juan, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan. Pasok na si Jesus, labas si Juan Bautista. Gagampanan na ni Jesus ang kanyang misyon. Nasusundan po ba? Yan. Kaya ngayon, magandang mapagnilayan ito, na ang pagbibinyag kay Jesus, lahat din tayo, pinapaalalahanan, bininyagan din tayo. At sa pagbibinyag sa atin, ipinahayag din na tayo ay mga anak ng Diyos. Pero tandaan natin mabuting, ang pagiging anak ng Diyos ay hindi lang ito basta minamana natin. Na para bang dahil minana ay ipagmamalaki natin at ipagyayabang na natin. Kasi kung pinakilala si Kristo at pagkatapos ito, naglingkod si Kristo. Hindi bilang isang hari, hindi bilang isang pinuno ng isang bayan, kundi naglingkod siya sa buong bayan. Yung title, nasa kanya na yung pinakamataas na titulo. Biro mo yung pagkilala, hindi lang ang tao ang kumilala, although sa kwento, maraming tao ayaw siyang kilalanin. Pero dito, mismo ang Diyos ang kumilala sa Kanya. Kaya ang pagkilalang ito ay nangangahulugan din ng misyon at responsibilidad. Si Jesus, anak ng Diyos. Kaakibat niyan ang napakabigat na responsibilidad at misyon na ilapit ang tao sa Diyos. Ituro ang pagpapatawad ng kasalanan, pagalingin ang mga may sakit, buhayin ang mga patay. Hindi madali ito. Pero nanatili kay Jesus ang kababaang loob. Kaya sa atin, maganda, narinig natin itong mga nakalipas na araw, maganda rin mapaalalahanan yung mga board passers natin, mga pumasa sa bar. Nakita natin yung kanilang mga reaksyon, yung kanilang mga kaligayahan na sa wakas, kasi tayo, para bang habang nagkakaroon tayo ng titulo, dumadami at umaangat din yung respeto na binibigay ng tao. Habang meron kang titulo, yung tingin sa iyo ng tao, wow! Di ba, sa atin yun. Kasi nga, bilang tao, talagang masarap sa pakiramdam, kung hindi man ito kusang ibinibigay, talaga idinidemand natin. Mabilis tayong makalimot na ito ay ipinagkatiwala lang sa atin. Inaasahan natin, sana yung mga bagong henerasyon ngayon, ng mga lawyers, sana totoong makaunawa sa batas. Sana totoong magtanggol sa mga inaapi. Yung mga bagong teachers, sana talagang magturo. Kung mga bagong nurse, bagong henerasyon. Kasi bawat pangalan inilalagay kasi, alam nyo, yung katotohanan naman talaga, kahit anong titulo, kahit anong haba ng mga dinudugtong sa pangalan, pag namatay tayo, pangalan lang naman ang babanggitin. Diba? Tinatagubilin lang naman, ang aming kapatid na yumao na si, wala namang idudugtong na may MA, may PhD, engineer, doktor, wala. Kasi hindi nga sa kung ano mang titulo, kundi kung paano mo ginampanan ang iyong pangalan, ang iyong katungkulan. Mamaya, gaganapin po yung pag-i-install sa mga bagong officer ng Catholic Youth Movement. Tama na, CYM.
na pinapaunawa din, sana ma-inspire kayo na kaya kayo nandiyan dyan, hindi dahil kayo ay magaling sa lahat ng mga miyembro, kundi kayo ang gustong parusahan nila. Kayo ang pahihirapan nila. Hindi madali yan. Pero yung tanong nga, kayo ba ang pahihirapan o kayo ang magpapahirap? Nasaan sa dalawang yan? Kayo ba ay mananatiling o matututong magpakumbaba? Kasi iba-iba sa organisasyon nyo lang, iba-ibang ugali yan. Sa labas pa ng organisasyon, mayroon pa tayong ibang organisasyon sa simbahan, kailangan i-coordinate, kailangan makipag-usap, at hindi pwedeng maging mayabang. Hindi dapat mayabang. Kaya minsan, kahit yung ugali natin na hindi pwedeng sasabihin, ganito na ako eh. Kailangan din tinitingnan, kaakibat ng responsibilidad na nakalakip o nakadikit sa pangalan bilang officer, paano ba ako nagiging o kaya mas nagiging mabuting tao ba ako sa aking paglilingkod bilang officer o ng kabaliktaran? Pag-isipan na mabuti. Hindi pwedeng sumpa-sumpa lang tayo, pagkatapos ito, nakalimutan na naman. Hindi ito basta-basta. Pero lahat ay tinatawag, lahat ay pinapaalalahanan, gumanap sa kanilang mga tungkulin, sa ating mga tungkulin ng may pagpapakumbaba. Hindi ipagyayabang at hindi maghihintay ng anumang mga recognition mula sa tao. Ang aasamin natin ay yung makilala at ma-recognize tayo ng Diyos. Amen.